Please like, share and subscribe. Kabanata 1041 hanggang 1050. Nakakainip na salita. 1041. Kunlun Mountains, Yeklan Land. Mula kagabi, may nyebe sa lugar ng Kunlun, at malamig ang panahon. Ang sitwasyong ito ay karaniwan din sa mga nasabing matataas na lugar. Ang mga angkan na nagising sa umaga ay nagsanay at nagtrabaho tulad ng dati, at tumingin sa puting nyebe sa mga bubong at kalsada ng may mapayapang pag-iisip. Nang halos tanghali na, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na may mahabang kutsilyo na nakabalot sa itim na tela sa kanyang mga kamay, mabilis na lumakad sa isang hanay ng mahabang mga bakas ng paa at humakbang patungo sa Panginoon Ye. Patio, sa likod na hardin. Ilang angkan at katulong ang nakatagpo sa kalsada, nang makita nila ang lalaki, lahat sila ay magalang na bumati kay Tito Long Yuan. Ayaw ni Long Yuan na makipag-usap ng mas madalas sa mga tao ng angkan. Masyadong maraming bagay ang nasa isip niya. Matapos magtanong tungkol sa posisyon ng kanyang ama ay agad itong sumugod. Sa isang batong pavilion sa likod na hardin, natagpuan ni Long Yuan ang kanyang ama, ang Diyos ng digmaan, si Yewuya. Umuulan ng nyebe, at naisipan ni Yewuya na kumain ng hot pot para sa tanghalian. Sa sandaling ito, naglalagay siya ng apoy ng uling sa isang kalderong tanso at gumagawa ng hot pot na sopas. Ham! Akyun, gusto mo bang magdagdag pa ng sauerkraut? Tinanong ni Yewuya ang matandang tagapaglingkod na si Yekyun, na naghihintay sa gilid, na may hawak na ilang dahon ng sauerkraut sa kanyang mga kamay. Guro, malapit na, kung hindi ay matabyunan nito ang umami nitong sopas ng manok, mungkahi ni Yekyun. Sa tingin ko rin. Tumango si Yewuya, kaya nagpalit siya ng straw mushroom at inilagay muna ito para magluto. Hindi nagulat si Long Yuan nang makita ang eksenang ito. Ang aking ama ay nagmamalasakit sa dalawang bagay sa kanyang buhay, una, martial arts. Pangalawa, kumakain. Minsan, iniisip pa nga ni Long Yuan kung ano ang pipiliin ng martial god kung pipiliin niya ang isa sa dalawang anak, si Long Teng at ang kanyang sarili, at ang pinakamagandang pagkain sa mundo. Sa totoo lang, hindi sigurado ang magkapatid na si Long Yuan. Anuman ang malalaking bagay na mangyari sa labas, laging susubukan ni Yewuya ang lahat ng kanyang makakaya upang masiyahan muna ang kanyang panlasa. Ama, nag-isip si Long Yuan tungkol sa ilang magugulong kaisipan, naglakad patungo sa pavilion na may halong damdamin, at magalang na yumuko ang kanyang ulo. Natural na alam ni Yewuya na darating ang panganay, at masayang bumati, Long Yuan, tama lang na bumalik ka, ako at si Uncle Kyun ay gumagawa ng Northeast Hot Pot, halos handa na ito, maaari kang magluto ng karne ng USA at karne ng USA mamaya upang matikman. Kung matikman mo ito ay isang bihirang kalakal, at hindi ito madalas na makikita sa labas. Tumingin si Long Yuan sa mesa, maraming sariwang meat dish, at kahit ilang espesyal na pagkain tulad ng sesame sauce, blood sausage, at white vermicelli ay madaling makuha, na talagang nakakatukso. Talagang hinahangaan ng anak ko ang atensyon ng tatay ko sa pagkain, ngumiti si Long Yuan. Haha, ngumiti si Yewuya at sinabing, okay lang maging walang ginagawa, maging mabait sa bibig at tiyan, hindi ba? Kayong dalawang magkapatid, hindi lang kayo marunong mag-enjoy sa buhay. Maingat na tanong ni Long Yuan, Ama, kahapon, mahigit 100 ng sekta ng ating kaharian siya ang inatake ng mga mahiwagang master. Ang pinuno ng sekta ng Shushan, si Ling Baiguang ng pamilya Ling, ay pinatay. Kinumpirma ng pumatay na ang pamilyang Xiao ang tumakas sa ibang bansa 300 taon na ang nakalilipas. Xiao Hong. Sa tingin ko ay alam na ito ng aking ama. Gumamit si Yewuya ng chopsticks upang banlawan ang karne ng USA, at tumango, sinabi sa akin ng iyong kapatid na nagmungkahi din siyang magdaos ng isang sinaunang kumperensya ng martial arts sa mundo. Halika at kumonsulta sa amin, ito ay napakabuti. Ama. Sumimangot si Long Yuan, 300 taon na ang nakalilipas, ang mga miyembro ng klan na iyon na hindi nasisiyahan sa iyong pagbuo ng mga sinaunang Diyos ay ang mga elit ng mga pangunahing angkan. Ang mga taong ito ay hindi maaaring labanan ng ordinaryong sinaunang martial arts sects, dapat na nakipagtulungan sila sa paghahari ng Doomsday, at nang ahas silang maging kay-abangan. Ngayon ang mga pangunahing sekta sa mundo ay nataranta, at nagsisimula na silang tanungin ang mga kakayahan ng ating mga kaluluwa ng dragon at mga nakatagong dragon, at ilang matatandang may sapat na kaalaman, nagsisimula na ring tanungin ang ating angkan. Iniisip ng aking anak na sinusubukan nilang udyukan ang mga tao sa buong mundo na lumaban sa aming Yeklan at laban sa prestihiyo ng iyong ama. Hindi natin dapat ito basta-basta, dapat tayong maging mas maagap at mas mabilis na patayin ang mga taong ito para mabawi ang tiwala ng mga pangunahing paksayon. Dumampot si Yewuya ng chopstick ng karne ng USA, umupo sa bangkito, hamihip ng 2 kagat, isinawsaw ito sa sarsa, at kinain ito sa 1 kagat. Matapos tamasahin ang lupain at tikman ang karne, sinabi ni Yewuya, pumunta na ang iyong kapatid sa pulong, kaya maaari mong pag-usapan ito ng magkasama.
Hindi mahalaga kung ang mundo at ang mga pangunahing sekta ay naniniwala sa akin o hindi, palagi akong walang pakialam. Kahit na ito ay ginto at pilak na kayamanan, mayroon pa ring mga tao na itinuturing ang pera bilang dumi. Paano ako makontento sa buong mundo? Ang mga bata ngayon. Bakit sila laging gustong humanap ng mga matatanda kapag may mali? Noong bata pa ako, kung ikaw ay binugbog, ikaw ay bubugbugin sa iyong sarili. Sabi ni Ye Wuya, kumuha ng maliit na mangkok at ibinigay kay Ye Longyuan, anak, bumalik na si Hyodo, kumain ka. Si Ye Longyuan ay walang ganang kumain, at ang kanyang mga mata ay masalimuot at totoo, ama, noon. Tinanggihan mo ang lahat ng opinyon at itinatag ang mga sinaunang Diyos, mayroon bang ilang lihim na itinatago mo sa amin? Nagtatago ka. Tila ngumiti si Ye Wuya kay Xiao Fei at sinabing, may sinasabi ka. Iniisip lang ng anak ko na ang mga reaksyon ni Xiao Hong at ng iba ay tila hindi basta-basta kawalang kasiyahan. Kung natalo lang ng tatay ko ang mga sumalungat sa kooperasyon ng angkan sa pamamagitan ng tunggalian ng buhay at kamatayan, bakit sila maguguluhan? Hindi ba dapat ito ay lohikal? Gayunpaman, paulit-ulit nilang sinasabi na ang iyong ama ay ang Diablo, at na sila ang matuwid na panig, na nagpapagulo sa anak, sabi ni Ye Longyuan. Hindi nagalit si Ye Wuya, ngunit nakangiting tumango, kung gayon, ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba ako ang demonyo? Lumunok si Ye Longyuan, kinuha ang kaldero ng alak sa tabi niya, nagbuhos ng baso, at ininom ito sa isang lagok. Tila gumagamit ng alak upang palakasin ang kanyang tapang, sinabi ni Ye Longyuan, syempre, ayaw ng anak ko na sinisiraan nila ang kanyang ama. Ngunit, natuklasan ng dalawa sa aking mga nasasakupan na ang hangganan sa pagitan ng India at ating bansang Siya ay hindi maipaliwanag na namatay sa nakalipas na buwan o higit pa. Mahigit 3,000 sundalong Indian. Pagkatapos sabihin ito, kumaibot ang mga talukap ni Ye Longyuan at tumingin siya ng diretso sa kanyang ama. Dinampot ni Ye Wuya ang chopsticks, itinuro siya ng nakangiti, at sinabing, anak, umuwi ka ngayon, hindi lang para sabihin sa akin ang tungkol sa mga tao ni Xiao Hong. Oo, ang iyong hula ay tama, nagpadala ako ng isang tao sa India upang pumatay ng mga tao para makakuha ng dugo, at pagkatapos ay gamitin ito upang linangin ang katawan ng isang dugong demonyo para sa Fenger. Narinig ito ni Ye Longyuan, namutla ang kanyang mukha, at hindi niya ito matanggap, ama. Bakit mo ito ginagawa? Gawin. Fenger ang apo mo. Ginagawa mo siyang mahulog sa paraan ng Diablo. Not to mention those soldiers of India, even if they have been in odds with our Siya country for the past 6 months, hindi na kailangang patayin sila ng ganito. Hindi ka ba nagi-guilty? Casual na sinabi ni Ye Wuya, dahil apo ko si Fenger, handa akong humanap ng paraan para mabilis niyang maibalik ang kanyang cultivation. Doon. No way. Rulan asked you, the husband, to help their mother and son. Kung tumanggi ka, kailangan kong lumapit bilang aking binan. Mas maganda. Ngayon, hinayaan mo na lang, pero sisihin mo ako, ang matanda, sa pagiging makialam. Tungkol naman sa pagpatay mayroong libu-libong Indian, hindi dahil sa kanilang relasyon sa ating Siya Kingdom. Dahil kakaunti ang mga tao na malapit dito, at sapat lang ang mga tao doon, kaya magpapadala ako ng isang tao doon upang kumuha ng dugo. Kung tungkol sa iyo speaking of. Anong klaseng kasalanan, syempre wala ako, wala talagang sense ang ganyang bagay. Saan mo natutunan ang boring na salitang guilt? Isa akong ama oo, parang hindi na kita tinuruan simula bata pa ako. Si Ye Wuya ay natapos na magsalita ng maluwag, at ito ay isa pang subo ng masarap na karne ng USA. Kabanata 1042 Tao at Diyos. 1042. Si Ye Longyuan, na nakaupo sa tapat, ay may nakapirming ekspresyon sa kanyang mukha, at medyo natulala. Pinag-isipan niya itong mabuti, at tila tulad ng sinabi ni Ye Wuya, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ang ama na ito ay hindi kailanman nabanggit sa kanila kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Kaya lang, ang kanilang mga kapatid na lalaki mismo ay hindi sinasadya na naniniwala na ang kanilang ama ay isang Diyos ng digmaan, na nilutis ang pakikibaka sa pagitan ng mga angkan sa isang kamay, nabuo ang mga sinaunang Diyos, nakipaglaban sa paghahari ng Doomsday, at binantayan ang pundasyon ng Siya Kingdom. Kaya naman noon pa man sila ay nananaginip na ang kanilang ama ay dapat na isang tao ng hustisya. Ngunit, paano ang katotohanan? Hindi ito inamin ni Ye Wuya, at hindi rin siya naglagay ng sarili niyang mga ideya. Mula pa noong bata siya, lumabas na si Ye Wuya para magsanay, o gusto lang kumain ng masasarap na pagkain. Sa mga kapatid niya, puro practice at ilang bagay lang ang itatanong niya sa buhay. Hindi niya kinakausap ang tungkol sa buhay o ambisyon, lalo pa ang kabutihan at moralidad. Hanggang ngayon ay sinabi sa kanya ni Ye Wuya sa harap niya, mabuti at masama, nakakasawa ba sila? Si Ye Longyuan ay hindi gustong paniwalaan ang lahat ng ito, kahit na matagal na niyang alam na ang kanyang ama ay hindi masyadong sineseryoso ang red tape, etiquette at integridad, at madalas na gumawa ng ilang hindi inaasahang desisyon.
Ngunit sa pagkakataong ito, hinamon na ng usapin ng kanyang anak, ang bottom line of principles at bottom line of morality. Ama, nirerespeto ka ng mga tagalabas bilang Diyos ng digmaan. Kung alam nila, nagpadala ka ng mga tao para patayin ang mga inosenteng tao para lang magsanay ng martial arts para sa apo mo. Madidismaya sila sa iyo, sa aming Ye clan, at sa aming Shenlong clan. Oo. Same time na sinabi ni Ye Longyuan, Ama, umaasa ka ba na ang iyong katanyagan at ang sinaunang alyansa ng mga Diyos na iyong tinipon ay masisira ng ganito? Maingat na tinikman ni Yehuya ang ilang hiwan ng pinakuloang karne ng tupa. Pagkatapos noon, mahinang sinabi ni Fang Kai, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Pare, anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Ye Longyuan. Ngumiti si Yehuya, naglagay ng karne sa mangkok ng panganay na anak, at nagtanong, alam mo rin na tinatawag akong Mortal God? Ng mga tagalabas, kaya alam mo ba ang pagkakaiba ng tao at mga Diyos? Ye Longyuan pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, dahil siya ay isang Diyos, natural niyang magagawa ang hindi kayang gawin ng tao. Umiling si Yehuya at sinabing may kalahating nakangiti-ngiti, talaga. Na ang isda ay mabubuhay sa tubig, gayon din ang mga tao ay gumagalang at sumasamba sa isda. Bagamat ang isang pagong ay 1,000 taong gulang, gusto ba ng mga tao na maging isang pagong? Ang hindi kayang gawin ng mga tao ay hindi ang patent ng Diyos, at tiyak na hindi ang dahilan kung bakit ako tinawag na Diyos ng digmaan. Kahit na sabihin mo na ang kalamangan ko ay nasa sinaunang martial arts, hanggang saan ba matatawag na Diyos ang sinaunang martial arts? Sino pa nagsabi nun? Sigurado ka ba? Natahimik si Ye Longyuan, nakasimangot at nagsabi, sa mata ng aking ama. Ano ang pagkakaiba ng mga Diyos at mga tao? Haha. Ngumiti si Yehuya at nagbuhos ng maliit na baso ng alak. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabi ng may malalim na mga mata, iisa lang ang pagkakaiba. Sa mata ng mga tao, lagi nilang pakialam ang pagkakaroon ng mga Diyos. At ang mga Diyos, walang pakialam sa mga tao. Nanginag ang katawan ni Ye Longyuan, at parang may kuryenteng damaloy sa kanyang katawan. Hanggang tiyanlanggay. Bagamat nakangiting sinabi sa kanya ng ama sa kanyang harapan ang ganoong pangungusap, pinalamig nito ang kanyang mga kamay at paa. Walang pakialam na nagpatuloy si Yehuya, yung sinabi mo. Paano nadidismaya ang mga tagalabas? Ano ang tingin mo sa akin? Ano ang tingin mo sa ating angkan? Oh! Ano ang mangyayari sa mga sinaunang Diyos? Lahat ng ito, sa paningin ko, walang kabuluhan. Kinuha ni Yehuya ang baso ng alak, tumayo, humarap sa Mar-Engel na Kunlun Snow Mountain sa kanyang harapan, ngumiti at nagsabi, Longyuan. Kung sa tingin mo ay kayang panatilihin ng mga sinaunang Diyos sa ngayon, ang pagiging isang ama ay matatawag na Diyos ng digmaan dahil kinakatawan ko ang katarungan at ang puso ng mga tao sa mundo, kaya talagang nabigo ako. Ikinuyong ni Ye Longyuan ang kanyang mga kamao, nagnganga ang kanyang mga ngipin, at tumayo, sinabing, alam ng aking anak, ngunit hinihiling ko rin sa aking ama na palayain si Fenger. Ang kanyang ugali, ang kanyang katatagan, ay hindi maaaring madaig ang kanyang sariling mga demonyo at linangin ang katawan ng isang dugong demonyo. Kung magiging ganap kang halimaw sa panahong iyon, mawawala sa iyo ang apo. Lumingon si Yehuya at tinitigan siya. Mukhang, makikiusap pa si Rulan sa iyo. Kung tutusin, ito ay sarili kong laman at dugo. Kahit na may nagawang mali si Rulan, kahit hindi si Fenger, hindi namin gustong ang nag-iisang anak na lalaki ay mahulog sa paraan ng diablo ng ganito. Ibinaba ni Ye Longyuan ang kanyang ulo at sinabi, Haha! Ang nag-iisang anak na lalaki, sabi ni Yehuya na may kaunting malalim na kahulugan, Longyuan. Hindi ka kailanman humingi sa akin ng kahit ano mula noong bata ka. Ito ang unang pagkakataon na tinanong mo ako, para Fenger. Ang mga mata ni Ye Longyuan ay nagpakita ng isang bakas ng init, sa katunayan, siya ay nabuhay ng mga dekada, at hindi siya kailanman nagsumamo ng anuman bilang ama ng Diyos ng digmaan. Pare, nangako ka na ba na pakakawalan mo si Fenger? Si Ye Longyuan ay puno ng mga inaasahan, dahil pagkatapos makinig sa mga salita ng Diyos ng digmaan, tila pinayagan niya ito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nanlamig muli ang kanyang puso. Hindi ako sang-ayon. Tinanggihan ni Yehuya ang kahilingang ito halos kaagad. Sa tingin mo ba kung hindi mo ako tatanungin, papayag ako sa iyong kahilingan? Tumangala si Yehuya, umiling at bamantong hininga, pwede bang, hindi mo pa rin naiintindihan ang sinabi ko? Tumingin si Ye Longyuan sa kanyang ama na malapit sa kamay. Kahit na ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig, siya ay hindi pa nagagawang hindi pamilyar. Marahil, hindi niya talaga kilala ang kanyang ama. Ang mga tao ay nagmamalasakit sa Diyos, ngunit ang Diyos ay walang pakialam sa mga tao. Oo. Oo, sa mata ni Yehuya, kahit na siya ay isang anak o apo, siya ay tao lamang. Maaari siyang mabuhay ng daan-daang taon, mag-asawa ng asawa, magkaanak, at magkaroon ng mga apo, at syempre mabubuhay siya ng daan-daang taon, magkaroon ng maraming anak, palakihin sila ng maraming inapo. Ang mga inapo ang patunay na minsang nabuhay ang isang tao sa mundo, ang pagkikristo ng pagpaparami ng tao. Ngunit ang Diyos,
ay hindi nangangailangan ng mga inapo. Habang siya ay nabubuhay magpakailanman, ang kanyang mga inapo ay walang kabuluhan. Biglang napagtanto ni Ye Longyuan na siya at si Ye Longteng, ang mga angkan ni Ye, mga kamag-anak. Natatakot ako na sa mga mata ni Wushen, sila ay isang grupo lamang ng mga nilalang na malapit na magkamag-anak at pamilyar, at walang masyadong malalim na kahulugan. Halimbawa, kung mayroong isang aso na kasama ang Diyos ng digmaan sa loob ng maraming taon, sa mata ng Diyos ng digmaan, walang pagkakaiba ang aso at ang mga kamag-anak sa paligid niya. Haha! Napangiti si Ye Longyuan, na may kumikinang nakislap sa kanyang mga mata, tumango, at biglang napagtanto, sa wakas na iintindihan ko na. Oo. Mga higanti, bakit nila pakialam ang buhay at pagkamatay ng mga langgam? Pare, ang gusto mo ay pagbabago lang ng estilo. Hindi mahalaga kung si Fenger ay Fenger, kung siya ay isang demonyo o isang tao. Maiintindihan mo yan. Umupo si Ye Wuya at nagpatuloy sa pagluluto ng karne ng tupa. Sabi, bukod dito, ito ang anak na itinuro ng iyong mag-asawa. Kung mawala ang kanyang paglilinang, ano ang mangyayari? Hindi mo pa rin ba alam? Malungkot ang mga mata ni Ye Longyuan, hindi siya makapagsalita, huminga siya ng malalim. Pagkatapos huminga, bumangon siya, yumuko at umatras, tumalikod at naglakad palabas ng pavilion. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, ang boses ni Ye Wuya ay nagmula sa likuran. Mas kawili-wili ang batang iyon na nagngangalang Ye Fan kaysa sa inyong dalawa, kaya mo ito, huwag sirain ng isang magandang kaldero ng lugaw. Saglit na nanigas ang katawan ni Ye Longyuan, huminto ang kanyang mga yabag, at tumayo siya sandali bago nagpatuloy sa paglalakad. Kabanata 1043 ang lahat ng ito ay magulo. 1043. Isang eroplano, mabilis na nagtungo sa paliparan ng militar sa kabisera. Walang masyadong tao ang nakaupo sa eroplano, sina Ye Fan at Xiao Ziner. Gayunpaman, sina Su Qingzhou, Ling Qingfeng at Ling Yuwei ay sabay-sabay na sumakay sa eroplano. Noong una, inakala ni Ye Fan na gusto lang siyang makita ni Ye Longteng, ngunit hindi niya inaasahan na imbitado rin si Su Qingzhou at ang mga lolo't lola ng pamilya Ling. Habang nasa daan, punakanak ang tinitigan ni Ling Yuwei si Xiao Ziner na may malamig na mga mata. Hindi na nakatiis si Xiao Ziner, at hindi na sisiyahang sinabi, Ling Yuwei, kahit na may nagawang mali ang pangalawang tiyuhin ko, kapakipakinabang ba para sa iyo na patuloy na tumitig sa akin? Puno pa rin ako ng kalituhan, maraming bagay na hindi ko alam. Kung maabutin ko pag naabot ko ang pangalawang tiyuhin siguradong kikilos ako pero 300 years ang agwat namin. Mabuti kung mailigtas ka sa tamang panahon. Anong silbi ng patuloy mong pagreklamo sa akin? Alam mo ba kung gaano kalaki ang mata mo kapag nakatitig ka sa akin? Malaki rin mata mo. Ang ibig mong sabihin, ang pamilya mong Xiao ang pumatay sa tatay ko, at dapat magpasalamat ang pamilya natin kay Dade. Galit na sabi ni Ling Yuwei. Siyempre hindi ko sinasadya iyon. Pero kailangan mong paghiwalayin ang mga tao. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi nasisiyahang sabi ni Xiao Ziner. Di bale. Yung tiyuhin mo ng sarili mong pamilya, wala ka bang alam dyan? Naging kaaway na ang amo ng sarili mong angkan. Itinatago mo hanggang ngayon, tapos sinasabi mo pa na okay lang. Tanong ni Ling Yuwei. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner, daan-daang taon na ang lumipas, at hindi ko man lang alam na buhay pa pala ang pangalawang tiyuhin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari noon. Bakit ang bangis mo? Hindi ba dapat ako malungkot kapag may nangyaring ganito? Walang mawawala sa pamilya mong Xiao, kaya anong nakakalungkot? Umaasa ka sa pamilyang Xiao na lumago at huwag mong seryosohin ang aming munting pamilyang Ling. Sabi ni Ling Yuwei na hindi sinasadya. Yuwei, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sa wakas ay huminto si Ling Qingfeng, sinabing, ito ay isang bagay ng ating buong angkan, ang buong sinaunang martial arts na mundo ng Xia Kingdom, kahit na hindi si Xiao Hong ang dumating kahapon, may iba pang mga master. Hindi natin masisi ang Phoenix Clan. Lolo, paano mo sila matutulungan? Malungkot na ibinaling ni Ling Yuwei ang kanyang ulo upang tumingin sa bintana ng sasakyan at ng eroplano, pinunasan ang kanyang mga mata. Noong una, maagang pumanaw ang kanyang biolohikal na ina, ngunit ngayon ang sakit ng pagkawala ng kanyang biolohikal na ama ay mahirap mabawi sa maikling panahon, at makikita na lamang ng lahat na wala na silang magawa. Gusto ni Ye Fan na umaliw ng ilang salita, ngunit umupo si Su Qingzhou sa tabi niya, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang susi ay palaging nararamdaman ni Ye Fan na tila may natuklasan si Su Qingzhou, at nag-isip siya habang naglalakad. Nang makitang malapit na siyang makarating sa kabisera, tumahimik si Ye Fan at tila mahinahong nagtanong, asawa, sabi mo. Inimbitahan ka rin ng Dragon King na pumunta, dahil ba ikaw ang may-ari ng Ghost Valley ngayon? Su Qingzhou, nagtatrabaho ako sa isang mobile phone. Ang sasakyang panghimpapawid ng militar na ito ay may napakahusay na network. Pagkarinig sa tanong ng lalaki, Su. Umiling si Qingzhou, hindi ko alam, ano ang mali. Kahit na ako lang ang lehitimong asawa ng iyong impyernong hari, iniimbitahan niya ako, sobra ba? Sa isang magandang mahinang ngiti, tumingin siya kay Ye Fan nang may kaunting malalim na kahulugan.
Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan. Palagi niyang nararamdaman na may gustong sabihin ang babae, ngunit nakakaabala na magtanong pa. Haha. Siyempre hindi sobra, hindi sobra. Umupo si Ling Qingfeng sa likod na hanay, tumingin kina Yefan at Su Qingzhou, bahagyang kumunat ang noo, at tahimik na nag-isip. Hindi nagtagal, maayos na lumapag ang eroplano. Espesyal na nagpadala ang Dragon Soul ng 2 kotse para sunduin si Yefan at ang iba pa sa guest house ng base militar sa Beijing. Pagkarating, nalaman ni Yefan na mayroong halos daan-daang mga sinaunang mandirigma na may mahusay na paglilinang sa isang malaking gusali dito. Huwag kang magtaka, sa lalong madaling panahon, ang World Ancient Martial Arts Conference ay gaganapin bukas upang talakayin ang mga countermeasures, kaya may mga martial artist mula sa lahat ng malalaking paksayon at maraming eksperto sa militar dito, sabi ni Xiao Ziner. Tumango si Yefan, at nang lalabas na siya ng kotse, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ye Longteng. Dragon King. Yefan, ngumiti si Ye Longteng, alam kong narito ka, nakausap ko na ang ilang mga pinuno noon, at wala akong oras para sabihin sa iyo, ngayon ay pumunta ka sa aking pansamantalang opisina, magpapadala ako ng isang ahente na ipinadala upang kunin ka. Nagtaka si Yefan, ibig mong sabihin, ilan tayo pupunta? Hindi kailangang sumama ang babaeng Phoenix, ikaw at si Misu, Elderling at Ling Yue, lahat ay dumating, sabi ni Ye Longteng. Iniisip ni Yefan na kakaiba ito. Ano ba ang hindi kayang pakinggan ng babaeng Phoenix, pero kailangan nilang 4 na makinig. Ngunit gayunpaman, nagmaneho na ng kotse ang isang ahente patungo sa pintuan ng guest house. Matapos lumipat ang 4 na tao, lahat sila ay dumating sa isang gusali ng opisina sa rehiyon ng militar. Pagdating niya sa isang maluwang na opisina, si Ye Longteng ay nagsusunog ng sigarilyo, tinitingnan ang mga dokumento, nakasimangot. Nang makita ang 4 ni Yefan na paparating, nakangiting bumangon si Ye Longteng at pinutol ang upos ng sigarilyo. Pasensya na, medyo magulo ang opisina, pansamantala lang, maupo ka muna. Sinenyasan ni Ye Longteng ang lahat na umupo sa sofa. Hindi nagtagal, isang babaeng ahente ang nagdala ng tsaa sa 4. Ang bango ng sigarilyo, parang hindi ka natulog at naninigarilyo dito buong gabi. Sa sandaling pumasok si Yefan, napansin niya ang solemn na nakapaligiran. Mapait na ngumiti si Ye Longteng, magulo, ang buong mundo ay nasa kaguluhan. Hindi lang si Sectmaster Ling ang nakalulungkot na umalis, si Abbot Xian ng Shaolin, Sectmaster Hua Shu ng Kunlun, Sectmaster Nieling ng Kendian Sect, Hua Chen ng Biwogo ang pinuno ng Crane. 17 pinuno ng sinaunang martial arts sect ang napatay, at ang iba pang mga disipulo at elder na napatay at nasugatan ay hindi mabilang, at ang rough statistics ay higit sa 500 katao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, namutla ang mukha ni Ling Qingfeng, ano? Kahit ang abot. Ang abot ni Shaolin na si Xian ay sinasabing master ng Lycan na lampas sa larangan ng konsentrasyon. Si Ye Longteng ay huminga ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay medyo pagod, siya ay natahimik sandali, at biglang nagsabi, nga pala, madaling araw, gusto mo bang mag-almusal? Ikinalulungkot ko na hinayaan kitang pumunta buong gabi. Dragon King, huwag kang umikot, puntahan mo kami, hindi ba dapat nandito ka para uminom ng bean juice? Sabi ni Yefan. Mukhang komplikado si Ye Longteng, tumingin kay Ling Qingfeng, tumango, at sinabing, oo, sa palagay ko dapat ay narinig mo rin ang babaeng Phoenix. Sa pagkakataong ito plano naming agarang idaos ang sinaunang kumperensya ng martial arts sa Xia Kingdom, at talakayin ang mga kontra hakbang na hakbang ng magkasama. Ang susunod na malaking kalaban ay iba sa mga nauna, dahil ito ay may kaugnayan sa angkan, ang paghahari ng katapusan ng mundo at ang Ghost Valley, kaya sa palagay ko ay dapat mo munang pakinggan ang mga ins and out. May kaugnayan ba ito sa Ghost Valley? Nagtaas ng kilay si Su Qingzhou. Mahina niyang sinabi, maaaring may nakilahok din sa ating Ghost Valley sa operasyong ito. Walang magawang ngumiti si Ye Longteng at tumango, Misu, bilang bagong master ng Ghost Valley, hindi mo ba napagtanto na ang iyong intelligence network? Mahirap bang gamitin ang iyong nararapat na lakas sa pagkakataong ito? Ang dahilan kung bakit mahirap para sa iyo na makahanap ng impormasyon ay dahil sa alam na alam ng kabilang partido ang sistema ng paniktik ng Gigu, at nakagawa na ng maagang target. Kabanata 1044 na Zuan Ming. 1044. Nalaman ko na ang intelligence network ay na-target, at nawalan kami ng ilang intelligence officers, ngunit anong uri ng organisasyon ang kabilang partido, bakit may mga clan masters, at ang aming Ghost Valley intelligence capabilities? Nagtataka si Su Qingzhou sa kalsada. Sinabi ni Ye Longteng na may malalim na ekspresyon, ang bagay na ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa 300 taon na ang nakalilipas, nang ang aking ama, ang martial god, ay nagsimulang lumikha ng mga sinaunang Diyos. Sa oras na iyon, ang mga pangunahing angkan ay hindi magkakasuwato, at sila ay nakikipagkompetensya sa isa't isa, nakikipagkompetensya para sa dugo ng kanilang mga anak, nagkukumpuni dahil, lahat ay nais na maging Panginoon ng angkan at sumikop ng mas maraming mapagkukunan. Noong panahong iyon, isa-isang inayos ng hari ng Doomsday sa kanluran ng mga Masters of the Deity Magic Seminar, at pinalitan ng seminar ng Doomsday Kingship.
Naramdaman ng tatay ko na nagkalat ang buhangin. Ang angkan ay isa-isang pupukse ng Doomsday Kingship, at ang lupain ng Sia Kingdom ay sasakupan ng Western Powerhouses, kaya kinakailangan na bumuo ng isang sinaunang alyansa na nagmula sa Diyos. Sa partikular, kung paano ang aking ama at ang hari ng araw ng paghuhukom, kung paano haharapin ito, kung paano ang relasyon, hindi ko alam, ngunit sa ilalim ng mga pangyayari noong panahong iyon, may kailangang tumayo. Ngunit, ang isang alyansa ay nangangahulugan ng pangangailangan para sa isang lider ng alyansa. Walang pumasok. Sinusunod ng angkan ng sinuman. Bagamat ang aking ama ay isa ng Diyos ng digmaan, marami ring mga Panginoon ang hindi kumbinsido. Ang aking ama ay gumugol ng ilang taon noong panahong iyon, nagkaroon ako ng tunggalian sa mga Panginoon ng mga pangunahing angkan. Ang ilan sa kanila ay tumigil sa pagtatapos ng araw, at ang ilan ay buhay at kamatayan. Matapos ang isang madugong bagyo, ginulat ng aking ama ang mga pangunahing angkan, ngunit ang mga pangunahing angkan ay medyo maraming mga henyo at matatanda ang nawala. Sa wakas, nabuo ang mga sinaunang Diyos, at lahat ay kumbinsido sa Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ang ilang mga tao na nawala ng kanilang mga kamag-anak, hindi nasiyahan sa desisyon ng aking ama, at hindi nasisiyahan sa aming Shenlong clan, tumakas sila sa ibang bansa. Kung tutusin, hindi makontrol ng tatay ko ang lahat, not to mention that the major clans are scattered all over the place. Matapos makatakas ang ilang tao at hindi na bumalik, maging ang aking ama ay walang magawa. Higit pa rito, sa panig ng Doomsday King, masaya rin ang Doomsday King na tanggapin ang mga clan master na ito. Kahit na hindi sila tapat sa araw ng paghuhukom, maaari silang maging mga madiskarteng alyansa. Bilang resulta, ang mga taong ito ay unti-unting dumami at naging isang malaking puwersa ng angkan sa ibang bansa. Umasa sila sa paghahari ng Doomsday upang magtago sa ibang bansa. Tinawag niya ang organisasyon na Sacred Blood Society, na nangangahulugang ang sagradong dugo ay hindi maaaring dungisan ng mga tagalabas. The Holy Blood Society. Napangiti si Yefan, ang pangalang ito, kahit anong tingin mo dito, ito ay isang grupo ng mga baliw na tao. Paano mabibigkis ng dugo ang puso ng mga tao? Kung hindi ka baliw, paano mo magagawa ang isang bagay na ganito ngayon, sabi ni Yelongteng. Ngunit sa palagay ko ang martial god ay hindi pumatay ng napakaraming tao, o hindi ito magagawa ni Xiao Hong. Palagi kong sasabihin ng Diyos ng digmaan. Sabi ni Yefan. Si Yelongteng ay mukhang komplikado at bamantong hininga, ang pagsilang ng anumang kapangyarihan ay may kasamang pagdanak ng dugo at sakripisyo. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maiiwasan. Iniisip ni Yefan, tinatansya na ang madugong bagyo 300 taon na ang nakalilipas ay higit na pinalaki kaysa sa sinabi ni Yelongteng, ngunit ito ay matagal na, at hindi ito alam ng lahat, at ang mga nakakaalam ay hindi nang ahas na magsalita pa. Ngunit nang marinig ito, sinabi ni Su Qingzhou na may pag-aalinlangan, sandali, itinatag ng Valkyrie ang mga sinaunang Diyos 300 taon na ang nakalilipas. Ito ba ay parehong panahon kung kailan hiniling sa amin ng Valkyrie na sirain ang impormasyon ng angkan? Tama, matalas talaga si Miss Su, nakangiting sabi ni Yelongteng, sa simula, kinuha ni Gigu sa kanyang mga mata ang sitwasyon ng angkan at ang proseso ng pagtatatag ng mga sinaunang Diyos. Naniniwala ang aking ama na ang Gigu, bilang isang organisasyon ng panektik na nakaharap sa buong mundo, ay alam ang mga lihim ng angkan, at ito ay lubhang mapanganib. Sa makatuwid, hiniling niya kay Gigu na sirain ang lahat ng impormasyon tungkol sa angkan, at hindi na pinayagang subaybayan ang angkan. Kaya lang, ang insidenteng ito ay nilabanan din ng mga tao sa Gigu, na naniniwala na hindi mali na itala ni Gigu ang kasaysayan. Bilang resulta, ang dakilang elder ng Ghost Valley at ilang elder na ganoon din ang iniisip, ay tumakas din sa bansa at pumasok sa Holy Blood Society. Sa mga elder ng Ghost Valley, natural na mauunawaan ng Holy Blood Society ang network ng intelligence ng Ghost Valley. Kahit na hindi nila malalampasan ang Ghost Valley sa mundo, maaari pa rin silang maitago sa Sia Kingdom. Kaya't kung ano yun. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi at sinabing, pero kakaiba pa rin ang tingin ko dito. Logically speaking, base sa kasaysayan ng clan, dapat ay maaga nitong natuklasan ang hitsura ng Ghost Valley. Kung ang Gigu ay marunong mag-aral ng mga clan at mag-monitor ng mga clan, bakit hindi magawa ng ibang underground organization ang ginagawa ni Gigu? Nagkataon lang ba? O, sadyang pumayag ang mga angkan sa pag-unlad ng Gigu? Noon ko pa gustong itanong ang tanong na ito. Kinaikit ni Yelongteng ang kanyang mga mata, ang talino at mabilis na pag-iisip ni Miss Su ay talagang humahanga kay Yeyu. Actually, this time I asked Miss Su to come here, may importanteng sekreto, kung sasabihin mo kay Miss Su, solve ka na lang sa tanong ni Miss Su. Nanlaki ang magagandang mata ni Su Qingzhou, agad siyang nakaisip ng kung ano, at napabulalas, pwede bang? Ang pamilya Su natin ay isang angkan din. Eksakto, tumanggo si Yelongteng, nakipag-usap din ako sa aking ama. Sinabi niya sa akin ang tungkol dito bago ko panalaman, si Wu Zhen mismo ang nagsabi. Paano iyon? Keke, Ling Qingfeng at Ling Yue, kasama si Yefan, ay nagulat lahat. Bagamat matagal nang nahulaan ni Su Qingzhou, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Makatuwiran ito.
Dahil ang pamilyang Su ay orihinal na isang angkan, at sila ay kabilang sa angkan. Siyempre malalaman mo ang impormasyon ng clan. Nagpatuloy si Ye Longteng, kung pag-uusapan, ito ay nagkataon din ng kapalaran. Ang iyong Su clan, tulad ng Zhou clan, ay kabilang sa Xuanming clan, ngunit ito ay isang sangay lamang ng paniniwala kay Jin Ao. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, bago ang pagtatatag ng Ghost Valley, ang Su clan ay bumagsak, ay natalo ng Zhou clan sa proseso ng pakikipagkompetensya sa Zhou clan, at pagkatapos ay napunta sa pag-iisa sa Ghost Valley. 300 taon na ang nakalilipas, ilang pangunahing matatanda ng pamilyang Su ang umalis sa ibang bansa, at ang impormasyon ng angkan ay nawasak, kaya hindi alam ng iyong pamilyang Su ang iyong sariling pinagmulan. Ngunit sa panig ng Zhou, walang partikular na magbabanggit sa iyo, at ang mga nakababatang henerasyon ay hindi pa alam ang tungkol sa mga bagay na ito noon. Nagkataon lang. Ang iyong ama, si Su Changping, ay kasama talaga ni Zhou Wenli, isang miyembro ng Zhou clan. Akala ng iyong ina ay ipinanganak kanya sa isang ordinaryong tao, ngunit sa katunayan, isa kang purong Xuanming clan. Mga ina po. Nataranta na kinuha ni Su Qingzhou ang isa sa kanyang sariling mga kamay, na may mga hibla ng nagyayalong nakakagalit na chi na nananatili sa kanyang mga daliri, hindi makapagsalita. Miss Su, sa pagkakataong ito ay magiging agresibo ang Holy Blood, ikaw ang bagong appointee. Ang Lord of the Ghost Valley ay miyembro din ng aming angkan, at kailangan ko pa ring umasa sa iyong tulong, pakiusap, mataimtim na sinabi ni Ye Longteng. Narinig ito ni Ling Yuwei, na may ngiti sa kanyang laging malungkot na mukha, hinawakan ang braso ni Su Qingzhou at sinabing, Xiao Zhu. Ang ganda talaga. Kung ikaw ay mula sa angkan ng Xuanming, kung gayon ang angkan ng Zhou ay walang dahilan para pigilan kang makita ang iyong lolo. Siguradong siseryosohin kanila. Kabanata 1045 Window Paper. 1045. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na tuwang-tuwa para sa kanya, ngunit hindi mapangiti ni Su Qingzhou ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, ngunit nalaman din niya na nakakunot ang noo ni Ye Fan sa kanya. May gustong sabihin ang dalawa, ngunit sa ngayon, hindi nila alam kung saan magsisimula. Tinataya ng pamilyang Zhou na may mga taong nakaalam na sa iyong pag-iral, Miss Su. Kung tutusin, mayroon pa ring mga matatanda ng pamilya Zhou na nakakaalam kung ano ang nangyari noon. Gayunpaman, natapos ang pakikibakas sa pagitan ng pamilya Zhou at ng pamilya Su mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang pamilya Zhou ay ang hindi mapag-aalinlangan ng pag-unlad ng angkan ng Xuanming, at hindi na sila magkakaroon ng anumang puot sa iyo. Miss Su, kung gusto mong makausap ang pamilya Zhou, matutulungan kitang kumonekta. Sabi ni Ye Longteng. Salamat Dragon King, gusto kong maghintay hanggang matapos ang insidenteng ito at puntahan ang aking lolo, at pagkatapos ay tingnan kung kailangan ko ito o hindi, sabi ni Su Qingzhou. Ayos lang iyon, tumanggo si Ye Longteng, pagkatapos ay binago ang usapan at sinabi, sa katunayan, Miss Su, ang iyong background ay may kinalaman din sa isa pang mahalagang bagay, na isa sa mga dahilan kung bakit espesyal na inimbitahan ko kayong lahat na pumunta dito ngayon. Nang marinig ito, mahigpit na hinawakan ng payak na kamay ni Su Qingzhou ang lupa, nanginginig ang kanyang mga mata. Bahagyang nagulat si Ling Qingfeng, ngunit may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Si Ye Longteng ay same time na tumingin kay Ye Fan, huminga ng malalim, at sinabing, Ye Fan. Gusto ko talagang sabihin sa iyo ang tungkol dito, ngunit sa iba't ibang dahilan. Hindi ako makapagsalita. Ano, ang tono ni Ye Fan ay kalmado, ngunit sa hindi malamang dahilan, sumasakit ang kanyang puso. Nagpakita ng determinasyon ang mga mata ni Ye Longteng, at sinabi niya, ikaw. Ang anak ng kapatid ko, at ang tunay na panganay na anak at panganay na apo ng ating pamilya Ye. Sa opisina, ang hangin ay tila nagyelo sa isang iglap. Si Ye Fan at Su Qingzhou ay parehong nakaupong hindi gumagalaw. Mukhang gamaan ang pakiramdam ni Ling Qingfeng, halatang alam na niya ito sa mahabang panahon, ngunit wala siyang sinabi. At si Ling Yuwei, pagkatapos mag-react, ay nanlaki ang kanyang magagandang mata, tinakpan ng isang kamay ang kanyang cherry lips, at halos hindi na mapasigaw. Hanggang sa mahigit 10 segundo ang lumipas nang biglang ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumawa. Ang mga masalimuot na emosyon na ipinahayag sa pagtawa ay naging dahilan upang hindi marinig ng mga tao kung ito ba ay kaligayahan, kalungkutan, o iba pa. Ang panganay na anak ni iyo at panganay na apo. Ang apo ng martial god. Napakagandang pagkakakilanlan. Bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili, ngunit puno ito ng panunuya. Namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, at kinagat niya ang kanyang ibabang labi na may mukhang ayaw. Sa totoo lang, naramdaman mo na ito, napabuntong hininga si Ye Longteng, handa akong kumuha ng 2 pagkakataon noon para hindi mo patayin si Fenger, dahil siya ang iyong kapatid sa ama. Susuportahan kita kahit na gumawa ka ng isang bagay na kabalbalan, dahil lang. Isang pamilya tayo. Ang dugong dumadaloy sa iyong katawan ay dugo ng aming Shenlang clan. Naniniwala ako na natagpuan mo ang kapangyarihang iyon sa iyong katawan ng higit sa isang beses. Ito ay halos kapareho sa akin at kay Fenger. Siyempre. Hindi ko itinatanggi ang iyong pagsusumikap, dahil ang kakayahang gisingin ang kapangyarihan sa iyong bloodline ay ang iyong sariling pagsusumikap at masipag na pagsasanay, at ang iyong talento ang nagbigay sa iyo.
Ang iyong lakas ay higit sa lahat dahil sa iyong pagsusumikap, at ito. Ako ay isang tiyuhin, at ako ay talagang nalulugod. Dragon King. Malungkot na itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko inamin, ikaw ang aking tiyuhin. Natigilan si Ye Longteng, biglang nagbago ang atmosphere sa opisina, nagulat din sina Ling Qingfeng at Ling Yue kay Yefan. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Ye Longteng. Sinabi ni Yefan, napakasimple ng kahulugan ko. Wala akong interes na masangkot sa iyong angkan. Kahit na may relasyon sa dugo, dugo lamang ito. Naranasan ko na ang hindi mabilang na krisis sa buhay at kamatayan mula noong bata pa ako. Ako, at ang aking mga kapatid sa paligid ko, ay dumating sa puntong ito. Dahil hindi mo ako gusto noong una, at ngayon lumapit sa akin, natural na may karapatan akong tumanggi. Kahit na magampon kami ng bata sa aming ampunan, maaaring tumanggi ang bata, hindi banggitin na ako ay matanda na. Tsaka, matagal na kitang kilala, at hindi sa hindi kita binigyan ng pagkakataong sabihin sa akin ang totoo, ngunit naantala ka hanggang ngayon, sabihin mo sa akin. Ano sa tingin mo ako? Isang tanga na tumatawag, nagtatagal. Yefan, hindi sa ganun. Makinig ka sa pagpapaliwanag ko. Sumimangot si Ye Longteng. Ngunit hindi interesado si Yefan na makarinig pa. Hinailan niya ang kamay ni Su Qingzhou sa tabi niya, tumayo, at sinabi, hindi na kailangang ipaliwanag, ang mga salitang ito ang dapat na lumapit sa kanya upang makipag-usap. Sabi ko. Pero dahil ayaw niya akong kilalanin, bakit ko naman siya aalalahanin? Wala man lang akong utang sa iyo sa pamilya Ye, at natural na hindi ko kailangang tingnan ang iyong mga mukha. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Yefan si Su Qingzhou palabas. Siya ay isang babae ng angkan ng Xuanming. Hindi kayo maaaring magkasama. Si Yefan at Su Qingzhou ay tumayo, at ang mga luhang kristal ay bumagsak na. Ang mukha ni Su Qingzhou, si Ling Yue, na nasa likuran, ay puno ng luha. Ang sakit at pagpupumiglas, kahit medyo natulala at nawawalan. Bakit? Nang makitang umiiyak ang babae sa tabi niya, galit na lumingon si Yefan at sinabing, sino bang babae ang kasama ko? Kalayaan ko na. Bakit ako makikinig sa iyo? Biglang tumingin pabalik si Su Qingzhou sa lalaki, ang kanyang magagandang mata ay puno ng nakakagalaw na ekspresyon. Umiling si Ye Longteng at sinabing, hindi mo ba naiintindihan, kung mananatili ka sa kanya, sisirain mo ang angkan sa loob ng libu-libong taon. Ang bakal na batas. Higit pa rito, pareho kayong nagising sa inyong bloodline, na siyang pangunahing prioridad ng mga mahigpit na paghihigpit ng angkan. Talagang hindi mo maaaring pagsamahin. Kapag naghalo na ang mga bloodline ng Shenlong clan at Xuanming clan, walang makakasiguro kung ano ang kahihinatnan nito. Hindi papayag ang buong clan na mangyari ang ganoong bagay. Kahit na wala kang pakialam kung ano ang mangyayari sa iyong mga anak sa hinaharap, o kung maaari kang magkaroon ng mga anak, kayong dalawa lang ang makakapigil sa magkasanib na presyon ng lahat ng mga angkan. Ang aming anak ay aming anak, kahit na ito ay isang halimaw. Sama-sama tayong dumaan sa pagsubok ng buhay at kamatayan, at hindi tayo natatakot sa kamatayan. Ano ang kinakatakutan nating ma-pressure? Malamig na sabi ni Yefan. Malungkot na umiling si Su Qingzhou, at sinabing, asawa. Huwag mong sabihin iyan. Masyado kang impulsive. Wala akong impulse, same time na sinabi ni Yefan, sa totoo lang, nahulaan mo na kung ano ang gusto niyang sabihin. Dahil nabutas na ang window paper, haharapin na lang natin. Tumigil ka sa pagbibiro. Sa tingin mo ba ito ay isang biro? Malakas na sinabi ni Ye Longteng, naniniwala ka ba? Kapag nahayag na sa publiko ang inyong mga pagkakakilanlan at kayo ay magkasamang muli, malalaman ng mga matatanda ng angkan, at wala pang isang araw, pareho kayong mamatay. Iyong mga clan masters na matagal nang nakatakas sa mundo, pumunta ka na lang dito, kahit ang tatay kong martial god, imposibleng mapanatili ka. Kabanata 1046, Walang Buwan. 1046. Nang marinig ito, mas naging pangit ang mukha ni Su Qingzhou. Gusto niyang makasama ang isang lalaki, ngunit kung magkasama sila, papatayin si Yefan. Ayaw niya. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, dahil ang martial god ay kayang magtayo ng mga sinaunang Diyos sa kanyang sarili, sino pa sa angkan ang makakapigil sa kanya? Sa palagay ko ay hindi niya siya mapipigil, ngunit ang martial god at ang Ye clan ay ayaw nito. Panatilihin itong ligtas. Mali ka, umiling si Ye Longteng at sinabing, hindi gumamit ng dahas ang lolo mo para sakupin ang bawat angkan, kahit na ito ay isang tunggalian sa sinaunang martial arts, ginawa ito ayon sa mga alituntunin ng martial arts ng angkan. Ang pakikipaglaban ay nangangailangan ng paghahanda at pagsusuri upang matiyak ang notarization, kung hindi, hindi ito aabutin ng mga taon upang maitatag ito. Ang angkan ay may mga alituntunin ng angkan, at kahit ang Diyos ng digmaan ay hindi maaaring masira ang ilang mga ilalim na linya at prinsipyo. Ang bawat angkan ay may mga nakatagong senior at master. Sa makatuwid, walang sagabal, walang anyo, hindi dahil sa hindi maganda ang kanilang lakas, ngunit wala silang pakialam kung mayroong anumang alyansa sa pagitan. Ang angkan. Sa kasaysayan, hindi ko alam kung gaano karaming mga Diyos ng digmaan at kung gaano karaming mga alyansa ang naitatag. Ito.
Yun nga lang pagkaraan ng mahabang panahon, natural na maghiwa-hiwalay, magugulo, maglalaban, at pagkatapos ay lilito ang susunod na alyansa. Sinabi ni Ye Longteng dito, bumantong hininga, kaya, hindi ako nangangahas na sabihin na dapat mayroong isang tao sa angkan na mas malakas kaysa sa Diyos ng digmaan. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo nang may katiyakan na kahit ang iyong lolo ay hindi madaling maging kaaway ng buong angkan. Bloodline confusion, ito ang bawal ng clan. Ang bottom line ng clan. Ang purong bloodline lang ang makakagarantiya sa pagpapatuloy ng clan. Oo. Nagnganga ang mga ngipi ni Fan, wala akong pakialam sa pagpapatuloy ng angkan. Wala akong pakialam sa kadalisayan ng bloodline. Naranasan ko matapos ang napakaraming pagkamatay, sinubukan kong mabuhay hanggang ngayon, para lang makasama ang taong gusto ko at mamuhay sa buhay na gusto ko. Walang sino man ang maaaring mag-alis sa akin ng aking buhay, kahit na ang Diyos ng digmaan ay hindi manggahas na hamunin ang buong angkan, ako, si Ye Fan, ay nangangahas para sa babaeng mahal ko. Ikaw, nanginginig sa galit si Ye Longteng, kahit hindi ka natatakot sa kamatayan, hindi mo ba iniisip ang mga tao sa paligid mo? Ayaw nang magsalita pa ni Ye Fan, at nagplanong hilahin si Su Qingzhou at umalis muna. Sinimulan na niyang isipin kung aalis siya sa kabisera, direktang dalhin ang babae sa ibang bansa, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa pagkamatay ni Doomsday King Quan, kung may pagkakataong pansamantalang maibsan ang krisis. Gayunpaman, nang hihilahin na sana niya ang kamay ni Su Qingzhou, iniwasan ito ng babae. Umatras si Su Qingzhou sa likuran at sumandal sa dingding, umiling-iling na may luha sa kanyang mga mata, Ye Fan. Huwag kang ganito, huminahon ka. Okay lang ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan, at masama ang pakiramdam niya, tumahimik ka. Asawa, ano ang pinagsasabi mo? I don't know. Sobrang takot ako ngayon, in short, ayokong maging kaaway ka ng buong clan para sa akin. Dahil hindi pinapayagan ng clan ang pag-aasawa ng iba't ibang bloodline sa loob ng 10,000 taon, dapat may dahilan, kumalma tayo, pag-isipan ito, at pagkatapos ay magpasya kung ano ang gagawin, okay. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, kung ano man ang dahilan, dahil ba sa rules nila kaya tayo dapat maghiwalay. Kung ang paghihiwalay ay mabubuhay ka, ako. Isa sa alang-alang ko ito. Seryosong sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye Fan. Tumingin si Su Qingzhou kay Ling Yuwei, na ang mga mata ay namumula sa sofa, at tahimik na sinabi, Weiwei. Noong huling sinabi mo sa akin sa telepono na gusto ng Diyos ng digmaan na pakasalan mo ang isa pa niyang apo, ikaw. Alam mo ba na si Ye Fan iyon? Hindi ko alam. Mabilis na bumangon si Ling Yuwei at nag-aalalang nagpaliwanag, talagang ngayon ko lang nalaman. Xiaoshuo, huwag mo akong intindihin. Ako, hindi ko naisip na makipagtalo sa iyo. Malungkot na ngumiti si Su Qingzhou, hindi mo kailangang magpaliwanag, naniniwala ako sa iyo. Pero, gusto mo rin si Ye Fan, di ba? Ako. Namula ang mukha ni Ling Yuwei at nag-init ang kanyang tenga. Miss, anong pinagsasabi mo? Nakaramdam ng pagkabalisa si Ye Fan. Nilingaw ni Su Qingzhou ang lalaki at sinabing, hindi ba? Sa inyong dalawa, tiyak na may nangyari. Gusto mo na ang mga magagandang babae, kaya kahit na gusto mo si Weiwei, walang kakaiba doon. Wala akong kinalaman kay Yuwei. Sabi ni Ye Fan, ngunit pagkatapos ng lahat, sa kanyang isip, naaalala pa rin niya kung ano ang hindi niya maiwasang silipin. Alam niya ngayon, mas gugustuhin ni Ye Fan na magpigil at hindi tumingin sa sandaling ito, hindi siya nakaimik. Yuwei. Sabi ni Su Qingzhou, ikaw. Tinawag mo siyang Miss Ling dati. Hindi nakaimik si Ye Fan, sa katapatan ni Su Qingzhou, malamang na matagal na niyang natuklasan ang isang bagay. Tingnan mo, sa katunayan, ang martial god ang nag-ayos para magpakasal kayo, kaya walang masama doon. Pareho kayong may gusto sa isa't isa. Sinabi ni Su Qingzhou na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, habang hindi pa tayo kasal, maaari pa tayong tumalikod. Iyon lang muna. Nakaramdam si Ye Fan ng hininga, nang makita ang pambihirang ngiti ni Su Qingzhou, ngunit nadurog ang kanyang puso. Hindi ko tanggap, asawa kita at hinding-hindi magbabago. Matigas na sabi ni Ye Fan. Sinaway ni Ye Longteng, Ye Fan. Hindi mo ba kayang bigyang pansin ang pagsusumikap ni Miss Su? Consider it. Galit na lumingon si Ye Fan at sinabing, kailan pa naging napakabait ng mga tao sa iyong angkan? Paano mo pinabayaan ang mag-ina natin noon, at paano mo ako hindi pinansin? Ngayon ay ayos na, isang Yefeng ang inalis ko, at nagsimula na kayong lahat na makilala ako, gusto mo bang bumuhos ako ng dugo para sa iyo? Dahil nasa clan ka, napakaraming master, bakit hindi ka nalang lumabas at ayusin ang problema? Sinabi ni Ye Longteng na may masakit na ekspresyon, ang aming pamilya Ye ay may kasalanan sa iyong ina, ngunit hindi ito eksakto kung ano ang iniisip mo. Kung hindi dahil sa iyong ina, na sadyang pumasok sa kaluluwa ng dragon, tinukso ang iyong ama, at gustong nakawin ang mga sikreto ng ating angkan, hindi mangyayari ang lahat ng nangyari noon. Anong sabi mo? Natigilan si Ye Fan. Sinabi ni Ye Longteng, noon, ang iyong ina, si Ye Wuyo, ay isang piraso ng chess na lihim na inayos ng Doomsday King power sa ating Xia Kingdom. Matapos masira ang ating Dragon Soul, ginamit niya ang kanyang kagandahan at tukana upang lapitan ang iyong ama.
Sa huli, nagtagumpay siyang mabuntis ka, sinusubukang maging may bahay ng aming pamilyang Ye, na pinalitan si Jirulan, na orihinal na kasal sa pamilya Ji. Gayunpaman, alam ng lolo mo ang sitwasyon at nalaman niyang lihim siyang nagtatrabaho sa kaharian ng Doomsday, kaya inilantad niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sinamantala niya ang iyong ama para ipahiya ang ating pamilya Ye. Kung hindi dahil nasa tiyan kanya, napatay na namin siya noong una. Tulala si Ye Fan. Noon lang niya nalaman na ang pangalan ng biological mother niya ay ni Ewuyo. Naalala ni Ye Fan na sa data ng Gigu, ang kanyang ina ay si Hu Xiaoqin. Kabanata 1047 Buhay. 1047. Mapait na ngumiti si Ye Longteng at sinabing, talagang. Lagi mong iniisip na si Xiaoqin ang iyong biological na ina. Hindi ba? Sumimangot si Ye Fan. Siyempre hindi, pinalaki ka nga ni Hu Xiaoqin, pero isa lang siyang ordinaryong babae na iniligtas ng nanay mo noong siya ay isang ahente ng Dragon Soul. Hindi namin alam kung bakit ka kinupkup ni Hu Xiaoqin, ngunit dapat ay lihim siyang ipinagkatiwala ng iyong ina sa kanya, at ginawa niya ito ng napakalihim. Kung pag-uusapan, siya rin ay isang kahangahangang babae, tiniis niya ang maraming pressure, pinalaki ka ng mag-isa, at binayaran pa ang halaga ng kanyang buhay, napabuntong hininga si Ye Longteng. Mahigpit na kinuyam ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, at ang ilan sa mga sirang alaala sa kanyang isipan ay talagang iniwan ng isang babaeng walang kadugo sa kanya. Pero habang nangyayari ito, mas lalong nagsisisi si Ye Fan. Nakapatay talaga siya ng isang mabait na babae na hindi kamag-anak, ngunit itinuring siyang sarili niya. Kung gayon, paano ang aking biological na ina? Siya ay pinatay din. Tanong ni Ye Fan sa nanginginig na boses. Sinabi ni Ye Longteng, sa katunayan, ngayon ko lang naunawaan ang bagay na ito. Ako ay palaging katulad ng karamihan sa mga tao sa angkan, iniisip na ikaw at ang iyong ina ay matagal nang wala. Kaya hindi ko ini-expect na makikita kita nung una kitang makita. Anong relasyon mo sa pamilya natin Ye? Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang hakbang-hakbang na pag-unawa, ngayon ko lang nalaman na ikaw at ang iyong ina ay hindi patay. Marahas na natarante si Ye Fan, nakaramdam ng komplikado at hindi mapakali, sabi mo. Buhay pa ang nanay ko. Tumango si Ye Longteng at sinabing, huwag kang mag-alala, makinig ka lang sa akin. Noon, nalantad ang pagkakakilanlan ng iyong ina bilang isang especially iya. Noong ipinagbubuntis kanya, hindi papayag ang buong angkan ng Shenlong na ipanganak kanya. Ngunit kung tutusin, karga niya ang panganay na apo ng Diyos ng digmaan, kaya walang nang ahas na tumalon at patayin ang iyong ina. Ito ay humahantong sa isang contradiction, pabayaan ang pamilya Ye, kahit na ang mga inapo ng angkan ay hindi maaaring ipanganak ng mga especially iya ng kaharian ng katapusan ng mundo. Gayunpaman, sino ang nang-ahas na gamitin ang apo ng Diyos ng digmaan, sino ba ang nang-ahas na gamitin ang malupit na kamay na ito? Sa huli, pagkatapos ng mga talakayan sa loob ng clan, napagpasyahan na tanggalin ang kanyang cultivation base at pagbawalan siyang manganak ng isang bata, upang hindi magkaroon ng isang bangkay at dalawang buhay, ito ay magiging masyadong dehumanizing, ngunit maaari nitong pagkalmayin ang galit sa panig ni Ji. Nasaksihan ng maraming tao, inalis muna ng mga elder ng law enforcement hall ang kanyang pagtatanim, pagkatapos ay pinainom siya ng gamot sa pambubugbog sa mga bata, at pagkatapos ay nagpadala ng isang tao upang paalisan siya mula sa pamilyang Ye. Nang marinig ito, namumula na ang mga mata ni Ye Fan, mahirap isipin kung gaano kasakit ang gayong parusa para sa isang babae. Si Su Qingzu ay may sakit din sa kanyang mukha, paano mo ito magagawa? Ito ay masyadong hindi makatao. Nahihiyang sinabi ni Ye Longteng, ito ay talagang hindi makatao, ngunit sa ilalim ng mga pangyayari noong panahong iyon, para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, tila walang ibang paraan. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagpatay sa kanya ng isang bangkay at dalawang buhay. Hindi tama iyon. Kung nakainom na siya ng gamot, paano pa mabubuhay si Ye Fan? Curious na sabi ni Ling Yue. Iyan ang problema, mahigpit na sabi ni Ye Longteng, hindi ko alam, dahil ito sa problema sa gamot, o dahil may gumawa ng mali, o dahil may paraan si Ye Wuyo para inumin ito. Pagkatapos uminom ng gamot, ipinanganak pa rin si Ye Fan. Hindi ko rin alam kung paano ito ginagawa, ngunit tiyak na hindi patay si Ye Wuyo, Ye Fan, malaki ka na talaga. Natatakot ako na ganito ang buhay. Hindi hahayaan ng Diyos na mamatay ka, at walang makakapatay sa iyo. Pagkarinig nito, si Ye Fan ay unti-unting kumalma, ngunit ang pag-aalinlangan ay muling lumitaw sa kanyang puso, at sinabi, kung gayon ang aking ina. Ibig kong sabihin, bakit si Hu Xiaoqin, na nagpalaki sa akin, ay nalason hanggang sa mamatay? Kung may nakakaalam na hindi ako patay at gusto tayong patayin, hindi ba dapat lahat tayo ay lason? Paanong lason lang siya nito pero pinakawalan ako? Umiling si Ye Longteng at sinabing, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Sino ang pumatay kay Hu Xiaoqin, hindi ko pa alam. Kung gayon, paano mo matitiyak na ang aking biolohikal na ina ay buhay pa? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Ye Longteng, napakasimple nito, dahil natagpuan na ng ating mga especially iya sa ibang bansa ang kanyang bakas. Sa katunayan, nakita mo na siya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tila may kuryenteng dumadaloy sa isip ni Ye Fan. Biglang nanliit ang mga mata niya, kamatayan. Eksakto.
Malakas na tumango si Yelongteng, kung titingnan mo ang iyong hitsura, hindi mo talaga alam. Kung walang sinuman sa mundo ang eksaktong kamukha niya, kung gayon siya ang iyong biolohikal na ina. Sa ibang bansa, ang karaniwang pangalan niya ay Victoria, at hindi ko alam kung ito ang tunay niyang pangalan. Sa kasalukuyan, maraming impormasyon tungkol sa kanya ay hindi pa rin alam. Ang sigurado ay hindi mababa ang kanyang katayuan sa paghahari ng Doomsday. Kung hindi, hindi siya ang mamamahala sa gawain sa palibot ng Xia Kingdom. Naramdaman ni Ye Fan na nauubusan na ng gamit ang kanyang utak, at inabot niya at hinaplos ang kanyang noo. Pero sabi niya, siya ay tiyahin ko. Mapait na ngumiti si Ye Longteng, oo, mukhang nakonsensya siya, iniwan kanya kay Hu Shaoqin para palakihin ka noon, at tumakbong mag-isa pabalik sa Doomsday Kingship, ngayon natatakot ako na hindi mo siya makilala. Nakaramdam ng manhid si Ye Fan, hindi niya alam kung masaya ba siya, galit, o iba pa. Noong iniwan siya ni Yehuyu noon, ayaw niya ba sa dugong damanak sa katawan niya, kinasusuklaman niya. O talagang dahil sa desperasyon. Hindi niya alam, at wala siyang lakas ng loob na isipin iyon. Nariyan din ang kanyang biolohikal na ama, si Ye Longyuan, na walang intensyon na kilalanin siya. Bakit ba? Bakit may mga biolohikal na magulang sa mundo? Maging ang mga magulang tulad ni Tung Wishan at Su Changping ay handang ibigay ang kanilang buhay sa kanilang mga anak. Ngunit paano ang aking mga magulang? Noong siya ay nakulong sa piitan ng matandang pinuno, ang ama mula sa angkan, ang ina mula sa kaharian ng katapusan ng mundo, nasaan sila? Bakit hindi nila nakilala ang kanilang sarili at nagsinungaling pa para linlanggan siya? Habang iniisip ko ito, si Ye Fan He ay nakaramdam ng panginginig sa buong katawan, pagpapawis, at pakiramdam na ang kanyang espiritu ay malapit ng mag-collapse. Lahat ng nasa harapan niya ay nagsimulang lumabo at naging itim, na para bang mahuhulog siya sa isang napakalalim na kailaliman. Sa sandaling ito, isang malambot na kamay lamang ang dumampi sa kanyang mukha. Umiling si Ye Fan, lumingon, at nakita si Su Qingzhou na nakatitig sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang liwanag ng tagsibol na natutunaw ang snow sa taglamig. Ayos lang, tapos na ang lahat. Hindi ka ba ayos kung wala sila? Marami pa namang tao sa tabi mo, sinasamahan ka mula pagsilang hanggang kamatayan, di ba? Isang malabong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Su Qingzhou. Nang makita ang ngiti ng babae, huminahon ang puso ni Ye Fan, at muling uminit ang kanyang katawan. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang hinawakan ni Ye Fan ang braso ni Su Qingzhou, idiniin ang kanyang katawan pasulong, at niyakap ng mahigpit si Su Qingzhou gamit ang isang malaking kamay, niyakap si Su Qingzhou sa kanyang mga bisig. Sa harap ng maraming tao na naruroon, ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinalikan ng cool at pinong-pulang labi ni Su Qingzhou. Natigilan si Su Qingzhou, nanlaki ang kanyang mga mata, naninigas ang kanyang maselang katawan. Dahil sa hindi inaasahang eksena, mabilis na tumalikod ang konserbatibong si Ye Longteng at Ling Qingfeng. Napahawak si Ling Yuwei sa sofa, kinagat ang kanyang labi, at ibinaba ang kanyang ulo. Kabanata 1048 isa pang tao. 1048. Halos malagutan ng hininga si Su Qingzhou nang mabigat na halik ni Ye Fan. Nang iangat ng lalaki ang kanyang ulo, ang puso ni Su Qingzhou ay parang USA, ang kanyang mukha ay pula, at galit na sinabi niya, ikaw. Anong ginagawa mo? Napangiti si Ye Fan ng may pagmamalaki, at biglang naging maayos ang kanyang kalooban, gusto ko lang malaman mo na there can be no father, no mother, but I can't live without you. Ayaw mo akong iwan. Tinitigan ni Su Qingzhou ang lalaki ng walang laman, tinitigan ang kanyang mapupulang labi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ikaw, bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi tama yan, di ba matigas din ang ulo mo? Ngumiti si Ye Fangxi. Lumingon si Ye Longteng sa pagkakataong ito at sumimangot, Ye Fan, hindi mo ba kayang isaalang-alang ang maingat na pagsisikap ni Miss Su? Ang pag-iwan niya sa iyo ay isang magandang resulta para sa inyong dalawa, kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Huwag mo akong takutin. Sinabi ni Ye Longteng na malamig na sinabi ni Fan, hanggat hindi natin ikakalat ang dugo nating dalawa, paano malalaman ng mga matandang halimaw sa angkan? Ayokong madamay ka sa lahat, ituturing mo akong patay, at wala man lang ako. Ang taong ito, sa hinaharap, kukunin ko ang aking babae at lilipad, at hindi na muling lilito sa harap mo. Gusto mo bang umalis? Mapait na ngumiti si Ye Longteng, sa tingin mo ba makakaalis ka pa? Sa tingin mo, ay ito ay kasing simple ng pagpayag na pumunta ka sa kabisera para lang sabihin sa iyo ang totoo. Kumunot ang noo ni Ye Fan, anong ibig mong sabihin? Ang Holy Blood Society, sa suporta ng Doomsday Kingship, ay ginagawa ang mga mapanlinlang na bagay na ito, ngunit para sa isang layunin upang pukawin ang kawalang kasiyahan sa loob ng Xia Kingdom, iling ang mga puso ng sinaunang martial arts faction at ang clan, upang masira ang kasalukuyang pinamumunuan ng ating Ye Clan. Ang mga sinaunang Diyos. Kung hindi man lang tayo makakagawa ng Holy Blood Society at kailangan nating anyayahan ang aking ama at ang iba pang mga nakatagong clan masters, kung gayon ito ay ganap na isang biro. Dahil ikaw ang panganay na anak at panganay na apo ng aming pamilyang Ye, ngayon siyagwogo kapag ang mundo ng militar ay nasa malaking problema, oras na para tumayo ka.
Sa pagkakataong ito ang World Ancient Wushu Conference ay isang magandang pagkakataon. Gamit ang iyong kakayahan, ang iyong impluwensya sa ibang bansa, at ang iyong nakaraang karanasan sa pamumuno ng impyerno, tiyak na maipapakita mo ang iyong mga lakas. Sa oras na iyon, hanggat makakagawa ka ng sapat na kapani-paniwalang mga resulta, maaari kang maging tuwid at bumalik sa pamilyang Ye. Ngumiti si Ye Fan, niloloko mo ba ako? Bakit kita tutulungan? Parang gusto ko talagang pumunta sa pamilya Ye mo. Gusto mo akong patayin noon, pero ngayon gusto mo akong magtrabaho para sa iyo. Ikaw, nawala nang masabi si Ye Longteng, ngunit nagngangalit pa rin siya, alam kong hindi ka nasisiyahan sa angkan at sa ating Ye angkan, ngunit kailangan mong isipin kung gaano karaming mabait at matuwid na mga tao tulad ng pinuno ng Ling ang nariyan sa mundo. Ang mga sinaunang mandirigma, at ilang inosenteng ordinaryong tao, ay dumaranas ng malaking sakuna. Gusto mo pa bang makita na may mga babaeng katulad ni Miss Ling na nalulungkot at umiiyak at nawalan ng mahal sa buhay? Ikaw Fan. Tumingin kay Ling Yue na may bakas ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, medyo naaawa pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, pinukaw niya si Ling Yue, ngunit ngayon, sa harap niya, hindi niya direktang tinanggihan na pakasalan siya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na makikipagkompromiso si Ye Fan sa clan. Ang isang code ay isang code, huwag isipin na gamitin ang malalaking prinsipyong ito para turuan ako ng leksyon, hindi ako ganoon kagaling, at hindi ako bayani ng mundo. Dapat kang makahanap ng ilang mga batang talento mula sa angkan na puno ng karangalan para sa angkan. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, hinawakan niya ang kamay ni Su Qingzhou at lumabas ng opisina. Ye Fan, tumigil ka. Hayaang sumigaw si Ye Longteng, ngunit ayaw siyang pansinin ni Ye Fan. Nang umalis si Ye Fan nang walang anino, si Ling Qingfeng sa kanyang likuran ay bumantong hininga at sinabing, kalimutan mo na, Dragon King. Ang bagay na ito, para sa kanya, ito ay talagang malupit. Isa lang siyang biktimang bata, may utang ang angkan sa kanya, at may dahilan siya para magalit ng husto. Lumingon si Ye Longteng na may mapait na ngiti at sinabing, Olderling, bakit hindi ko alam, walang saysay ang bagay na ito. Ngunit, inutusan na ng aking ama si Ye Fan na bumalik sa angkan at pakasalan ng iyong babae na si Yue. Ikaw din alam ko, kung ano ang gagawin ng tatay ko, hindi ko kayang sumuway, kung hindi, walang makakasiguro sa gagawin niya. Sinipsip ni Ling Yue ang kanyang ilong, na parang determinadong tumayo siya, at sinabing, Tito Longteng, maaari mo ba akong payagan na makita ko ang martial god? Gusto mo bang makita ang aking ama? Saglit na natigilan si Ye Longteng, ito ay talagang isang matapang na babae, ano ang gusto mong makita siya? Sana ma-withdraw niya ang engagement, let go of Ye Fan and Xiao Shu, sabi ni Ling Yue. Mukhang komplikado si Ye Longteng, huwag. Sabihin mo sa akin. Ayaw mong pakasalan si Ye Fan. Ay, tumigil ang tono ni Ling Yue at hindi siya makapagsalita. Ngumiti si Ye Longteng at sinabing, sa tingin mo ba ay hindi nakikita ng ating mga nakatatanda na talagang gusto mo rin siya? Namula si Ling Yue at sinabing, ako. Aaminin ko, kung gusto ko siyang pakasalan, ako. Hindi ako tatanggi. Ngunit, si Xiao Shu ang matalik kong kaibigan, hindi ko kayang mangagaw ng lalaki sa matalik kong kaibigan, lalo pa sa lalaki. Sinisira ang kasal nila. Nang makita ang seryosong mukha ni Ling Yue, bumantong hininga si Ye Longteng, utu-uto na babae. Napakabuting bata mo, sayang naman. Ang bagay na ito ay wala kay Uncle Longteng. Bahala na. Ikaw. Hindi na mababago ang desisyon ng tatay ko, isa lang ang sinasabi niya, walang nagbago sa desisyon ng tatay ko sa loob ng mahigit 500 taon. Kaya naman labis akong nag-aalala sa batang iyon na si Ye Fan. Narinig ito ni Ling Yue, mga mata na puno ng pag-aalala at kalungkutan, bahagyang tumanggaw siya na may bahid ng hinanakit. Oo, Fan. Saan mo ako dadalhin? Anong ginagawa mo? Si Su Qingzhou ay medyo nababalisa. Pagkatapos umalis sa lugar ng militar, walang malapit na taxi. Kinailangan ni Ye Fan na kaladkarin si Su Qingzhou sa isang maliit na parking lot sa malapit, sa tabi ng isang lumang jeep. Walang susi ng kotse si Ye Fan, kaya pinunit niya ang pinto ng jeep at pinaupo si Su Qingzhou. Ikaw, baliw ka ba? Bakit mo ninakaw ang sasakyan? Okay lang, bumalik ka at hanapin mo yung lalaki sa plaka at bigyan mo siya ng pera. Sabi ni Ye Fan, hinahawakan si Su Qingzhou para pigilan siya sa paggalaw sa upuan, at pagkatapos ay tame time na sinabi, at makinig kang mabuti, hindi ako baliw, gising na gising ako. Nais ng angkan na maghiwalay tayo, at hindi ko ito matatanggap, at hindi ako papasok sa trabaho para sa kanila, kaya, maaari ko lang munang alisin ka. Bumalik tayo sa Huahay sa lalong madaling panahon, dalhin ang lahat sa atin, at pumunta sa Purgatory Island ng sama-sama. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pangmatagalang plano. Natigilan si Su Qingzhou. Bumaba, ikaw. Gusto mo bang dalhin tayo sa Purgatory Island? Akala ko, gusto mo. Ha? Ngumiti ng masama si Ye Fan, baliw na asawa, hindi mo ba naisip na gusto kong mamatay? Kahit na siya ang aking biological na ina, ngunit dahil hindi niya ako kinikilala at gusto niya akong hilahin sa Doomsday Kingship, wala siyang pinagkaiba sa mga clan guys.
Lahat sila ay sinungaling, hindi ako maniniwala sa anumang partido, lagi akong naniniwala sa iyong sarili, at dahil dito nabubuhay ako hanggang ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yefan, sumakay siya sa kotse, direktang ni-wire ang koneksyon para magsimula ng sunog, at nagmaneho papunta sa airport. Nang makita si Su Qingzhou sa co-pilot na mukhang nag-aalala pa rin, nakangiting sinabi ni Yefan, "Asawa, huwag kang mag-alala, kahit na ang mga matandang halimaw ng angkan ay talagang napakalakas, maaaring wala silang oras para pansinin tayo. Sa palagay ko karamihan ay ang Dragon King ay nagpapalabis. Sa tingin mo ba ang ganitong bagay ay maaaring maging isang fluke? Hindi nila tayo papakawalan ng ganoon kadali." Gitling. Katatapos lang magsalita ni Su Qingzhou nang biglang nagpreno ang sasakyan. Nagulat ang babae, at tatanungin sana si Yefan kung paano siya nagmaneho, ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang may ibang tao sa unahan. Kabanata 1049 na alam ko lahat tungkol sa iyo. 1049. Ay isang batang maputi na may maitim na blonde na buhok. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay mahusay na tinukoy at kabayanihan, at nagpakita siya ng isang maharlikang ugali na nagmumula sa kanyang mga buto. Nakasuot siya ng slim-fitting black embroidered attire with gold thread, walking on high leather boots, at isang simpleng western saber na may itim na hawakan sa bewang. Ang gayong tao na tila hindi lumilitaw sa mga suburb ng kabisera, biglang nakatayo sa gitna ng kalsada, ay likas na nakakalito. Napansin ni Yefan na may mali, dahil halatang handa itong lumapit sa kanya. Ngunit hindi niya napansin ang kanyang pag-iral hanggang sa huli, na nagpapakita na ang kanyang kontrol sa paghinga ay napakatalino na. "Asawa, lumabas ka sa kotse at bumalik." Naisip kaagad ni Yefan na ibalik si Su Qingzhou sa mas ligtas na lugar. Bagamat hindi alam ni Su Qingzhou ang nangyayari, nakinig siya sa payo ng lalaki at mabilis na tumakbo sa likod. Bumaba si Yefan sa kotse, tumayo ng mga 5 metro sa harap ng lalaki, at nagtanong, "May problema ba?" Pinaikit ng puting lalaki ang kanyang mga mata at sinabing, "Bakit hindi mo muna ako tanungin kung sino ako? Kung hindi ka kaaway, ano sa palagay mo kung sasabihin mo sa akin natural, kung ayaw mong sabihin, kaaway iyon, at walang silbi na tanungin ka," sabi ni Yefan. Ngumiti ang puting lalaki at sinabing, "Lucifer, nagkakamali ka, kahit na pumunta ako para patayin ka, sasabihin ko sa iyo ang pangalan ko, dahil sana, maalala mo ang taong pumatay sa iyo ngayon. Ako si Frederick." Frederick. Narinig ni Yefan ang pangalan na medyo pamilyar, at pagkatapos ay naisip, hindi ba ito ang prinsipe ng Liziding na ikakasal kay Ayer? Ang taong ito, ay isa pa ring salamangkero na may upuan sa kaharian ng Doomsday. Hindi pinayagang isipin ni Yefan kung bakit papasok si Frederick sa hinterland ng Xia Kingdom, at pumasok pa sa kabisera para patayin siya, hinugot na ni Frederick ang kanyang espada. Nakita ko si Frederick na matikas at walang pigil na hinugot ang espada mula sa kanyang baywang, ang itim na sinaunang clumsy hilt, ngunit walang katawan ng espada nang bunutin niya ito. Oo, ito. Naging hilt lang. Nagtataka pa rin si Yefan kung bakit gumagamit ng espada ang isang salamangkero, at walang katawan ng espada. Sa susunod na segundo, ipinaalam sa kanya ni Frederick kung ano ang espada ng salamangkero. "Nakita ko ang isang silver gray na magic energy na bumubulwak ng direkta mula sa hilt. Isang magic sword na lumulukso na parang silver gray na apoy ang lumitaw sa harap ni Yefan." Ano ba naman ta? Si Yefan ay hindi pa nakakita ng ganoong espada. Ang pangunahing punto ay ang mahiwagang pagbabago bago mula sa espadang ito ay napakalakas kaya't ang puso ni Yefan ay tensyonado. Napakalakas ng magic. Gaya ng inaasahan sa isang mage na may mas mataas na ranggo kaysa kay Oleg. "Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapahirap sa iyo, mabilis kang mamamatay." Sa lalong madaling panahon, bumagsak ang boses ni Frederick, sinaksak niya ng espada si Yefan. Boom! Ang magic sword ay biglang pumutok sa isang sinag ng silver gray na liwanag, at ang katawan ng espada, na orihinal na higit sa 1 metro ang haba, ay tumaas ng 10 metro ang layo. Halos umasa si Yefan sa instinct para maiwasan ang ganoong pag-atake sa napakalapit na distansya. Matapos makaiwas, lumingon siya sa likod at nakitang diretsyong nabutas ang jeep. Ang espadang ito ay mas matalas pa kaysa sa tunay na espada. Purong magic energy, talagang pambihira. Anong tinitingin-tingin mo? Tumunog si Frederick sa likod ni Yefan na may mapaglarong boses. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at mabilis siyang tumalon sa hangin. Itinaas lang ni Frederick ang kanyang espada mula sa likod, at iniwasan ni Yefan. Naglabas si Yefan Lingkong ng isang napakalakas na espada mula sa Sword God Ring, at inihampas ito kay Frederick na may layunin ng espada. Mukhang matagal nang pinaghandaan si Frederick. Hindi siya umiwas o umiwas. Sa isang espada na nakaharap, isang silver gray na magic sword ang direktang bumangga sa sword intent. Matapos maapi ang silver gray na magic energy, niyanig nito ang sword intent ni Yefan. Bumagsak si Yefan sa lupa at natagpuang muli ang magic sword ni Frederick na bumubulwak sa kanya. Nang makita ang napakaraming magic energy sa kanyang harapan, mabilis na ginamit ni Yefan ang Trugang sword para durugan ang magic. Ngunit sa sandaling ito, umikot si Frederick sa paligid niya.
Natigilan si Yefan nang matuklasan na maaaring mapilipit ang magic sword ni Frederick. Habang gumagalaw siya, gumagalaw din ang kanyang magic sword, na parang humihila ng nakamamatay na kadena, na sinasakal si Yefan ng direkta sa gitna. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, hindi ito magandang senyales, ang kanyang eksena ay ganap na pasibo. Pagkatapos niyang makakita ng puwang sa likuran niya, mabilis siyang umatras, at ang kanyang katawan ay nakaon sa mas mataas na bilis ng paggalaw, na nagbabalak na maiwasan ang direktang pagkubkob ni Frederick. Matapos matuklasan ni Frederick na nakatakas si Yefan, ang magic sword ay mabilis na binawi, at pagkatapos ay sinaksak si Yefan gamit ang isang espada. Sa pagkakataong ito, ang magic sword ay sumabog, na bumubuo ng libu-libong magic flying arrow, siksik na parang marahas na bagyo, at malapit na itong lumunin si Yefan sa isang iglap. Nang makita ang eksenang ito sa malayo, nakalimutan ni Su Qingzhou na huminga ng may kaba. Ngunit hindi natarante si Yefan. Matapos ma-deploy ang kanyang bilis, sa kanyang sobrang lakas ng pisikal na fitness, na may matalas na daliri, tumalo ng figure mula sa lugar ng saklaw ng pag-atake. Ngumiti ng masama si Frederick, magtago ka at magtago, sa tingin mo kaya mong itago. Pagkatapos noon, hinabol siya ni Frederick. Ang kanyang bilis at lakas ay hindi kasing husay ni Yefan, ngunit dahil sa espesyal na katangian ng magic sword sex, attack range at angulo, halos walang dead ends, kaya kahit na kailangan lang niyang makipagsabayan kay Yefan ng kaunti, maaari niyang samantalahin ang kalamangan. Ilang sandali, mabilis na gumagalaw sina Yefan at Frederick, at ang layunin ng espada at ang magic sword ay marahas na nagbanggaan. Nalaman ni Yefan na bagamat matalas ang kanyang layunin sa espada, ang magic sword ay parehong makapangyarihan, at ang susing magic sword ay patuloy, na ginagawang laging pinipigilan ang kanyang mga pag-atake. Ang higit na ikinagulat ni Yefan ay ang isang salamangkero na tulad ni Frederick ay napakalakas at maliksi, na wala man lang mahinang pakiramdam ng isang salamangkero. Nagulat ka ba? Tila natuklasan ni Frederick ang iniisip ni Yefan, at habang umaatake ng marahas, tumawa siya ng malakas, akala ng mundo ay marupok ang mga salamangkero, hindi ba natin alam na mga salamangkero? Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, ngunit sumang-ayon siya sa sinabi ni Frederick. Sa katunayan, alam ng lahat kung nasaan ang iyong mga kahinaan, at hindi ka pa napabuti. Hindi ba't katangahan iyon? Kung nais ng isang salamangkero na magkaroon ng isang tunay na pagbabago sa husay, tinatansya na ang katawan mismo ay dapat makipagsabayan sa bilis. Matapos ang higit sa 30 sunod-sunod na pag-ikot ng paghaharap, nalaman ni Yefan na kung hindi niya maalis ang pagkakasabit ng magic sword ng taong ito, hindi siya makakaatake ng mabisa, at matupok lamang siya hanggang sa mamatay. Gusto mo bang gamitin ang iyong panlilinlang upang biglang tumaas ang iyong pisikal na lakas at sigla? Tanong ni Frederick na may kasamang ngiti. Natigilan si Yefan, nahulaan talaga ng lalaking ito kung ano ang iniisip niya. Talagang pinaplano niyang gamitin ang disintegrasyon. Nagtataka ka kung bakit alam ko. Sinabi ni Frederick na may malalim na ngiti, alam ko ang lahat ng iyong kakayahan, alam ko ang lahat ng iyong panlilinlang, kung hindi, paano ako maglalakas loob na patayin ka? Halika, hindi na ako makapaghintay, papatayin kita kapag ginawa mo ang iyong makakaya. Kabanata 1050 Ilusyon. 1050. Kumunot ang mga kilay ni Yefan, hindi niya alam, kung nagpapakatanga ba si Frederick sa sarili niya, o alam ba talaga niya ang lahat ng pakulo niya. Pero kahit na ano, walang chance na manalo laban sa kanya ng ganito. Higit pa kay El ang magic fluctuations ni Frederick, kaya dapat siyang mag-disintegrate. Isang malakas na puwersa ang dumaan sa buong katawan, at ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagsimulang punan ng bawat kalamnan at bawat meridian sa katawan ni Yefan. Pagkakawatak-watik. Tumalikod si Yefan at naglabas ng espada. Ang kapangyarihan ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ang espada ay sinadya upang maging tulad ng isang malupit na bagyo, na malapit ng punitin si Frederick. Ang magic sword sa kamay ni Frederick ay nagbuhos ng marahas na silver gray na enerhiya, na bumangga sa sword intent ni Yefan. Boom boom boom. Sa tuloy-tuloy na pagsabog, ang ilang nakapaligid na halaman ay naging mga debris, at ilang puno sa tabi ng kalsada ang naputol. Sa napakalakas na pagsabog, ang katawan ni Frederick ay hindi kasing ganda ng kay Yefan, at nagsimula siyang umatras. Sinamantala ni Yefan ang sitwasyon upang ituloy at puwersahang tumawid sa lugar ng paghaharap, at ang tunay na espada sa kanyang kamay ay nagsimulang lamalas ng tuloy-tuloy. Keng 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 keng. Ang sword intent ng Zingang sword ay sunod-sunod na naputol, napakalaki kaya si Frederick ay patuloy lamang na nakadepensa. Ang susi ay ang bilis ni Yefan ay masyadong mabilis. Sa kaso ng disintegrasyon, walang posibilidad na makatakas si Frederick, at kakayanin lamang niya ito. Ang anyo ni Yefan ay parang ipoypo na hindi malinaw na nakikita, umaatake kay Frederick sa lahat ng direksyon. Sa wakas, sa may sensinang pag-atake, ang magic sword ni Frederick ay lumitaw na isang defensive loophole. Natagpuan ni Yefan ang pagkakataon, at sa pamamagitan ng isang saksak na espada, ang layunin ng espada ay parang tigre na lumabas ng gate. Matapos kumagat ng magic energy, kinuha nito ang tadyang ni Frederick. Umiwas si Frederick at sinubukang iwasan, pero nataman pa rin siya. Path.
Umalis ang dugo, at nagmamadaling umatras si Frederick, kumakaway ng ilang sunod-sunod na magic energy para pigilan si Yefan na habulin siya. Gumawa si Yefan ng dalawang oblique stroke, at pagkatapos basagin ang magic energy, humakbang siya palapit kay Frederick. Hindi ba't ang ibig mong sabihin ay alam mo ang lahat ng aking mga panlilinlang? Iyan ang ibig mong sabihin ng alam ang lahat. Hinawakan ni Frederick ang kanyang mga tadyang, ang kanyang dugo ay malabo, at siya ay ngumisi, talagang tama. Hindi nakakagulat na sinabi ni Oleg na walang hindi ang iyong kalaban. Pumikit si Yefan at tumingin kay Frederick, na parang hindi siya nag-aalala. Okay, gusto ko lang makita kung hanggang saan mo kaya, parang kailangan ko talagang gamitin ang tunay kong kakayahan para labanan ka, sabi ni Frederick na may kasamang ngiti, tapos. Nang naisip ni Yefan kung ano ang ibig sabihin ni Frederick, nakaramdam siya ng kinang sa kanyang harapan. Ang magic sword ni Frederick ay naglabas ng nakakasilaw na silver gray na liwanag, at kasabay nito, ang isang nakakapangangilabot na pag-iiba-iba ng enerhiya sa pag-iisip ay nakaramdam ng pagkahilo kay Yefan. Lakas ng isip. Ang magic sword na ito ay maaari ding maglabas ng mental attacks. Bago pa maisip ni Yefan, naglalakad na si Frederick papunta sa kanya. Sa pagkakataong ito lang ay bumagal na ang takbo ni Frederick na parabang namamasyal sa garden. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, nagnanais na lutisin ang labanan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang hindi kinakailangang kasawian. Ngunit nang siya ay magsisimula na, si Yefan ay nakaramdam ng matinding takot. Hindi maganda. Palihim na inisip ni Yefan na may mali, kaya mabilis siyang tumalikod para umiwas. Sa sandaling ito, si Frederick, na malinaw na naglalakad ng mabagal, ay talagang lumitaw sa hindi kalayuan mula kay Yefan, at sinaksak ang ulo ni Yefan ng isang espada. Umaasa si Yefan sa kanyang fighting instinct, kung hindi, ang hakbang na ito ay pumatay sa kanya. Damn! Sobrang talas, ungol ni Frederick. Sumimangot si Yefan, tiniis ang matinding sakit sa kanyang utak, at pinagpawisan siya ng malamig. Ilusyon. Hindi. Pinakialaman mo ang kakayahan ng utak ko na manghusga. Sa wakas ay naintindihan ni Yefan. Pabirong sinabi ni Frederick, maswerte ka, ngunit. Na pinasigla ng aking magic sword wave, sa iyong mental resistance, imposibleng magtagal. Kapag ang iyong mga mata, ang iyong ilong, ang iyong mga tainga, ang lahat ng mga damdamin ay hindi maipapadala sa iyong utak ng normal, na lumilikha ng lahat ng uri ng maling akala. Paano mo ako lalabanan? Kahanga-hanga ang puso ni Yefan, alam na niya ngayon kung bakit nang ahas si Frederick na manampa na patayin siya. Kung talagang kaya niyang supuin ang kanyang mental power para hindi siya makagawa ng tamang paghuhusga, kung gayon kahit na ang kanyang bilis, lakas at kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa kay Frederick, hindi pa rin siya ang kanyang kalaban. Gayunpaman, si Yefan ay isang martial artist, hindi isang magician. Ang espiritual na kapangyarihan ni Frederick ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanya. Paano gawin? Sa dulo kung paano gawin upang pumutok tulad ng isang lansihin. Si Yefan ay walang oras na mag-isip tungkol dito, dahil akala niya ay nasa harapan niya na si Frederick, na nagsasalita sa kanyang harapan. Paft! Sa sandaling mag-react si Yefan, umiwas siya, ngunit nataman pa rin siya. Sa pagkakataong ito, sinaksak ni Frederick ang tadyang kung saan siya nasugatan ni Yefan. Ikaw fan. Bulalas ni Su Qingzhou sa di kalayuan, hindi niya maintindihan kung bakit pinanood ng lalaki si Frederick na papalapit, ngunit hindi siya nakasagot ng ganoon katagal. Mabilis na tumakbo si Yefan, sinusubukang iwasan ang impluwensya ng mga pagbabago sa pag-iisip ni Frederick, ngunit ang pangangilig na sensasyon sa kanyang utak ay nagparamdam sa kanya na medyo nadistorbo ang paligid, at naapektuhan din ang mga galaw ng kanyang katawan. Tumawa si Frederick at sinabing, makakatakas ka ba? Nandito pa rin ang babae mo. Siyempre alam ni Yefan na hindi siya makakatakbo ng masyadong malayo, dahil hindi niya maiiwan si Su Qingzhou. Isa rin itong malaking pag-asa ni Frederick, na pinipilit si Yefan na labanan siya kaagad. Nang makita ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Su Qingzhou, tumakbo siya pataas, kinuha ng kanyang mga kamay ang 100% ng kanyang nagyayalong nagagalit, at gustong tulungan si Yefan. Wala siyang alam na trick, she can only do her best to push a chill towards Frederick. Inosente. Maagang napansin ni Frederick ang pagbabago ni Su Qingzhou, at sa isang pag-indayog ng kanyang espada, direkta niyang natalo ang lahat ng nakakagalit na enerhiya ni Su Qingzhou. Malaki ang pagkakaiba sa lakas, gaano man kalubha ang malamig na enerhiya ni Su Qingzhou, hindi ito makakaapekto sa sitwasyon ng labanan. Si Su Qingzhou ay mukhang desperado, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Fair na, Mrs. Bilisan mo. Bumalik ka na sa military area. Alam ni Yefan na malalagay lang sa panganib si Su Qingzhou kung mananatili siya, kaya hindi niya napigil ang sumigaw. Ngunit ayaw ni Su Qingzhou na iwan ang lalaki at tumakas, hindi pa banggitin si Yefan ay mukhang duhadaw pa rin. Huwag kang magmadali, sabi ni Frederick na may masamang ngiti, hindi na magtatagal para patayin ko kayong dalawa. Pagkasabi ni Frederick, mabilis na kumislap ang kanyang katawan at sumugod kay Yefan. Biglang nawala si Yefan sa figure ni Frederick sa harap ng kanyang mga mata, lihim na alam na hindi maganda ang sitwasyon.
Kung normal lang, siguradong mabibihag niya si Frederick, pero sa ngayon ay hindi normal na matanggap ng utak niya ang perception kaya nagkaroon ng error. Ano man ang mangyari, winalis ni Yefan ang kanyang katawan sa lahat ng direksyon gamit ang dalawang espada, at sinubukan lamang na pigilan si Frederick na parang isang bulag. Gayunpaman, nabigo ang dalawang espada, at si Frederick ay wala sa paligid niya. Nang natarante si Yefan, biglang nasa likod niya si Frederick at bamulong, masyadong maaga kang i-sword ang iyong espada. Nanlaki ang mga mata ni Yefan, at nang malaman niyang may mali, nahuli na siya. Paft! Ang magic sword ni Frederick ay direktang tumagos sa katawan ni Yefan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.